classification formula is composed of letters. Kasi mayroong mga letters kayo na nakikita dito sa fingerprint card. And figures written on the horizontal line in the right upper side of the fingerprint card like fraction. So, eto naman yung mga numbers, figures na nakasulat dito sa horizontal line in the right upper portion. Ito yung horizontal line at dito nakasulat yung mga letters and figures. Yung main purpose ng classification formula is to facilitate the filing, searching, and retrieval of fingerprint records. So, yan yung main purpose talaga ng classification formula. Sa classification formula ni Henry Galton system, andyan yung primary classification, secondary classification, subsecondary classification, final, major division, at yung key. Yan yung mga classification under ng Henry Galton system. Pero yung pagka-arrange sa fingerprint card ay hindi ganito yung arrangement niya. Ito yung halimbawa ng arrangement ng classification formula sa fingerprint card. So, yung halimbawa naman ng result niya, ito yung result na ilalagay nyo sa fingerprint card doon sa upper right portion ng horizontal line. Yan na yung result ng classification formula. Pero bago tayo mag-start sa classification formula o yung first na primary classification, unahin muna natin yung blocking. Yung blocking is indicating the type of fingerprint pattern by placing at the bottom of each finger block to reflect the type. So, ito yung block 1. May nakalagay na fingerprint. Ngayon, i-identify siya kung anong klaseng pattern yung nandito sa block 1 nakalagay sa right thumb. At kapag na-identify na yung fingerprint pattern na nandito sa first block o sa right thumb, ilalagay natin dito sa ilalim kung anong klaseng fingerprint pattern siya. So, etong pattern na to is a radial loop. Kapag radial loop, ito yung ilalagay natin na symbol. And same din dito sa block 2, index finger, radial loop. Dito naman sa middle finger, sa block 3, radial loop pa rin. Dito naman sa ring finger, sa block 4, central pocket word. At yung sa little finger sa block 5 is yung double loop word. So, yan yung blocking. I-identify nyo kung anong klaseng fingerprint pattern yung nakalagay sa every block. And then, kapag na-identify nyo na, ilalagay nyo sa baba yung fingerprint pattern na yun kung anong klaseng pattern siya. Ito yung tinatawag na blocking. The manner of inserting the appropriate information consisting letters and symbols in the boxes for each fingerprint pattern. So, yan. May mga letters at symbols na nilalagay sa ilalim ng fingerprint pattern. At para hindi kayo malito dito sa blocking kung ano yung ilalagay nyo ng mga letters and symbols dito sa ilalim ng fingerprint pattern ninyo, kailangan i-identify nyo yung symbols in blocking of fingerprint pattern. So, ito siya kapag nakita nyo sa index finger, yung fingerprint pattern na yun, dapat isusulat nyo sa ibaba ng fingerprint pattern is capital letters. Halimbawa, plain R, capital letter A. At tented R, capital letter T. Radial loop, capital letter R. Ulnar loop, capital letter U. Plain whorl, W. Central pocket whorl, capital letter C. Double loop whorl, capital letter D. At yung accidental whorl, capital letter X. Kapag makita nyo sila sa thumb, middle, ring, at saka little finger, ito yung ilalagay nyo ng mga symbols and letters sa ilalim ng box. Kapag plain arc, small letter A. Kapag tented arc, small letter T. Kapag radial loop, magbe-base kayo doon sa sign niya, sa slope niya. Ito yung slope ng radial loop kapag nasa right hand yung pattern. At kapag nasa left hand naman, ito naman yung sign na ilalagay nyo sa ilalim ng box. Yan yung sign ng slope niya kapag radial loop. At sa left hand nyo nakita yung pattern. Kapag ulnar loop naman, sa right hand nyo nakita yung pattern, ito yung slope na symbol na ilalagay nyo sa ilalim ng box. At kapag nasa left hand naman yung pattern,
ng ulnar loop, ito yung slope na ilalagay nyo sa ilalim ng box. Plain whorl naman, small letter W, central pocket whorl, small letter C, double loop whorl, small letter D, at yung accidental whorl is small letter X. So, ito yung mga symbols na ilalagay nyo kapag mag-undergo na kayo ng blocking doon sa fingerprint pattern ninyo. So ngayon, alam niyo na kung ano yung mga blocking na dapat nyong ilagay doon sa fingerprint pattern ninyo. Ngayon, proceed na kayo sa primary classification. Itong primary classification refers to the summation of all the numerical values assigned to words appearing in the fingerprint card, which are expressed as numerator and denominator plus pre-established fraction of 1/1. Itong primary classification, ito yung summation, kabuuan o total ng lahat ng numerical value assigned to word na makikita sa fingerprint card na ilalagay ninyo as numerator at denominator. Kapag na-total na siya, lalagyan nyo ng plus pre-established fraction 1/1. Numerical value will be given to the pattern belonging to word family only. Magbibigay lang kayo ng numerical value doon sa word family only. Katulad ng plain word, central pocket word, double loop word, at yung accidental word. Kapag nabilong naman sila sa arc family at loop family, wala silang numerical value. Ano ba yung mga numerical value na ibibigay natin dito sa mga word family? So, eto siya. Yung numerical value ng block 1 and 2. Ito yung block 1 at ito naman yung block 2. Yung numerical value na ibibigay natin sa kanila is 16. 16. At yung sa block 3 and 4, block 3 and 4 is 8. Block 5 and 6 is 4 yung numerical value na ibibigay natin. At yung sa block 7 and 8 is 2. Block 9 and 10 is 1 yung numerical value na ilalagay. So, itong numerical value na makikita nyo dito is given na. Hindi na kayo mag-iisip kung ano yung numerical value na ilalagay ninyo. Ito na yung mga numerical value na ilalagay dito sa fingerprint card. Tandaan nyo, for word pattern only yung numerical value. Kapag arc yung nakita nyo dito sa loob ng box, wala siyang numerical value o wala siyang halaga. So, yung numerical value niya is 0. Tandaan nyo, kapag naglagay kayo ng mga fingerprint pattern sa fingerprint card, always nasa taas yung right hand at yung nasa baba naman yung left hand. Ngayon, alam nyo na kung ano yung numerical value na ibibigay ninyo sa every block ng fingerprint pattern ninyo. Ngayon naman, yung sum of all numerical value for fingerprint or yung nasa block 2, block 4, block 6, block 8, at block 10 ay dapat ilagay ninyo yung numerical value nila as a numerator. At yung block 1, 3, 5, 7, and 9 ay ilalagay nyo as denominator. 1/1 minimum primary classification. Ito yung pinakamababang primary classification ninyo. Walang 0/0. So, minimum classification ng primary is 1/1. Halimbawa, kapag yung fingerprint pattern na nasa block 1 up to 10 is loop. So, ibig sabihin, wala silang numerical value o 0 yung numerical value nila. So, magiging 0/0 yung summation ng numerical value. Pero, nakalagay dito kapag na-total na lahat ng numerical value, magdadagdag ng plus the pre-established fraction 1/1. So, 0/0 plus 1/1 equals 1/1. So, yan na yung minimum primary classification ninyo. And maximum primary classification is 32/32. So, halimbawa naman, kapag
yung mga fingerprint pattern na nandito sa block 1 up to sa block 10 is world lahat. World family lahat yung mga fingerprint pattern na nasa block 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, at 10. So yung ilalagay ninyo is 31/31 kasi yung 31/31 yan na yung summation ng lahat ng numerical values na na-assign as world. Pagkatapos na na-total na lahat ng numerical value plus the pre-established fraction 1/1. So magiging 32/32 na siya yung maximum primary classification. There are 1,024 primary classification in the Henry fingerprint system. Ngayon, alam niyo na kung ano yung primary classification, ia-apply na natin sa fingerprint card. Ito yung halimbawa ng application natin. Magkakandak tayo ng primary classification dito sa mga fingerprint pattern na nandito. So, bago tayo magpunta sa primary classification, first na gagawin is blocking. So, sa blocking, i-identify natin yung mga fingerprint pattern na nasa loob ng block. Una is yung sa right hand, first block is thumb. Anong fingerprint pattern yung nasa block 1 o yung nasa thumb? That is radial loop. At yung nasa index finger naman, sa block number 2, radial loop pa rin. Dapat capital letters yung ilalagay natin dito sa index finger, capital letter R. Kasi lahat ng nasa index finger, yung ilalagay is capital letters. Block number 3 sa middle finger, that is radial pa rin. Yung sa ring finger sa block number 4, that is central pocket. Sa little finger, block number 5, that is double loop. And proceed tayo sa left hand, dito sa block number 6 sa thumb. That is ulnar loop. Block number 7, index finger, that is radial loop. Dapat capital letter yung ilalagay natin dito. Capital letter R. Block number 8, middle finger, that is radial loop. Ring finger, block 9, that is plain word. And the last is yung block number 10 dito sa little finger, that is central pocket loop. Dito sa mga letters, except sa index fingers, dapat small letter C, small letter D, small letter C, small letter W yung ilalagay natin. Tapos na tayo sa blocking. Na-identify na natin yung mga fingerprint pattern. Ngayon, proceed tayo sa primary classification. Gawin natin silang by pair o i-pairing natin yung mga block. Yung block 1 and 2, right thumb and right index. Ito yung block 1 and block 2. Yung ibibigay nating numerical value sa kanila is 0, 0. Bakit 0 yung numerical value nila? Kasi dito sa block 1 and block 2, yung fingerprint pattern na nandito is a loop family. Radial loop yung block 1, radial loop yung block 2. Kaya sila naging 0 yung numerical value nila. Pero kapag world yung nasa block 1 at world yung nasa block 2, yung numerical value nila is 16. 16. Pero yung nakalagay is loop family, 0 yung ibibigay natin na numerical value. Next is yung block number 3 at block number 4. Yung sa block number 3 is a radial. So, ibig sabihin 0 yung numerical value niya. At yung sa ring finger naman is central pocket. Meron siyang 8 na numerical value. Yan. Bakit siya naging 8? Tandaan nyo lang, yung block 1 and block 2, 16 yung numerical value nila. Given na yan. Yung block 3 at block 4, 8 yung numerical value nila. Given na rin yan. Yung 5 and 6, 4 yung numerical value nila. 7 and 8, 2 yung numerical value nila. At yung block 9 and 10 is 1 yung numerical value nila. So, yung numerical value nila, tandaan nyo, that is given na.
hindi na kayo mag-iisip kung ano yung numerical value na ilalagay ninyo sa per block. Meron nang naka-assign na numerical value doon sa every block ng mga fingerprint pattern ninyo. Kapag whorl yung nanditong pattern sa loob ng block, kapag arc or loop naman yung makikita ninyo na fingerprint pattern dito sa loob ng box or block, zero yung numerical value nila. Okay, continue natin yung sa block number 5 and 6. Yung number 5, block is double loop whorl. And yung block 6 is ulnar loop. So yung sa block 5, bibigyan natin siya ng 4 numerical value at yung sa block 6 is 0 numerical value kasi loop yung nakalagay dito na fingerprint pattern. And yung block 7 and 8, same sila na 0 kasi under sila ng loop family o radial loop and radial loop sila. At yung block 9 at block 10, bibigyan natin sila ng numerical value na 1. So ngayon na pairing na natin, next na gagawin natin is the add fingers or yung mga block na nasa 1, 3, 5, 7, and 9 ay ilalagay natin sila as denominator. At yung mga even fingers o nasa block 2, 4, 6, 8, and 10, sila yung numerator. Ilalagay natin as numerator. Ito na yung itsura niya. Ito yung block 2, block 4, block 6, block 8, at block 10. Sila yung numerator. At yung block 1, block 3, block 5, block 7, at yung block 9 is sila yung denominator. Yan. Nalagay na natin kung saan yung numerator at yung denominator. Ngayon naman ilalagay natin yung numerical value nila. So, eto na yung numerical value nila. Yung numerical value ng block 2 is 0. O 0 yung numerical value niya. Yung numerical value ng 4 is 8 yung numerical value niya. Yung numerical value ng 6, 0 yung numerical value niya. Yung numerical value ng number 8, 0 din yung numerical value niya. At yung numerical value ng block 10, 1 yung numerical value niya. Same procedure dito sa denominator. Yung numerical value ng block 1 is 0. Numerical value ng block 3, 0. Numerical value ng block 5, 4. Numerical value ng block 7, 0. Numerical value ng block 9 is 1. Yan na yung mga numerical value nila. Yung next na gagawin ninyo is summation. I-total nyo lahat ng numerical value. Kapag nasa numerator, i-total nyo lahat ng numerical value na nasa numerator. Kapag denominator naman, i-total nyo lahat ng numerical value na nasa denominator. So, yan na yung total nila. Yung kabuuan o summation ng mga numerical value ng numerator is 9 and yung denominator is 5. So, 9/5 yung summation natin. Bakit may plus na 1/1? Kasi dahil dito sa plus pre-established fraction 1/1. Ito yung idadagdag natin kapag na-add na lahat ng numerical value. Yan ang dahilan kung bakit mayroong 1/1 dito. Kapag nalagay nyo na yung 1/1 plus 1/1, yung next is i-total nyo na yung numerator at denominator. 9 plus 1 equals 10 and 5 plus 1 equals 6. Yan na yung primary classification ninyo, yung 10/6. Yung result ninyo, ilalagay nyo dito sa classification formula, dito sa may primary. So, yan yung 10/6 na primary classification ninyo. Ito na yung
result ninyo sa primary classification. Okay, another example. Assuming nakapag-blocking na kayo, yung first na gagawin is pairing. Yung block number 1 and 2, 16 yung numerical value nila kasi may plain word. Yung 3 and 4 naman, yung block number 3 is double loop word. So, meron siyang numerical value at yung block number 4 is loop, wala siyang numerical value. So, yung numerical value nila is 8 and 8 number 3 and 4 is 0. Block number 5 and 6, yung block number 5, plain word, meron siyang numerical value na 4 at yung sa block number 6, under siya ng loop family, 0 yung numerical value niya. 4 and 0. Yung 7 and 8 naman, yung numerical value ng 7 is 2 kasi word family siya o plain word at yung sa block number 8 is loop family, 0 yung numerical value niya. Yung block number 9 and 10 under ng word family, yung numerical value nilang dalawa is 1. So, itotal nyo lahat ng mga numerical value na nasa numerator at yung numerical value na nasa denominator. Yan na yung result ninyo, 17/31, yung lahat ng summation ng numerical value. And plus, pre-established fraction na 1/1. So, yan na yung primary classification ninyo, ang 18/32. Another example, numerical value ng block 1 and 2, 16, 16, block 3 and 4, 8, 8, block 5 and 6, 0 and 4, block number 7 and 8, 0 and 2, block number 9 and 10, 1 and 0. So, inyo yung numerical value ng 2, 4, 6, 8, 10 as numerator and yung 1, 3, 5, 7, and 9 as denominator. Yan na yung mga numerical value nila. Total the numerical value ng nasa numerator and denominator. Ito na yung total nila kabuuan, 30/25 plus pre-established fraction na 1/1. Yan na yung primary classification, 31/26. I work all night, but I feel so calm. Day and night, lagi na lang.